Nagtapos tayo sa nakaraan ay, pinapili siya ni Solmi sa kanyang gantimpala. Sa panibagong kabanata, makikita ang gusali kung saan nag-aaral si Siwoo at ang kanyang natatanging kaibigan. Nag-alalang mukha ng kanyang kaibigan habang kausap niya sa kabilang linya ang ating bida. Sabi niya na, "Ano ba ang nangyari sa'yo, Siwoo? Hindi ka pumasok sa paaralan at nakapatay pa ang iyong cellphone, kaya hindi kita matawagan. Kung ano man ang iyong problema, ay pag-usapan natin yan, andito lang ako makikinig sa'yo." Sinagot ko na din itong number kahit hindi ko kilala, nagbabaka sakali na ikaw. Saan ka ba nagpunta, Siwoo? May nangyari ba? Nauutal na sabi ni Siwoo, wala naman, meron akong gustong sabihin sa'yo pero hindi ko kaya. Sabi naman ng kanyang kaibigan na, ano ba ang gusto mong sabihin? Sabi naman ni Siwoo sa kanyang kaibigan na si Yushin, alam mong meron sana akong sasabihin sa'yo. Nakakahibang man pero gusto ko pa ring itanong sa'yo. Sa palagay mo kung sobra naman ang aking pabor na isasabi ko, ay ang okay lang kung hindi mo gawin. Paawa pa na sabi ni Siwoo na, pabor lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Alam mo naman na ikaw lang ang meron ako. Dahil hindi pa sinabi ni Siwoo ang pabor sa kanya, ay sinabi niya na, sano ba ang gusto mong sabihin, Siwoo? Sabihin muna ngayon. At sinabi na nga ni Siwoo ngunit. Biglang-bigla ang mukha ni Yushin nang narinig ang gustong pabor ni Siwoo sa kanya. Sa kadahilanang napasigaw si Yushin kay Siwoo at sinabing, ano namang yang mga kalukuhan na pinaglalabas ng iyong bunganga, Siwoo? Alam mo ba yang pinagsasabi mo? Choi, Siwoo, nasaan ka ba ngayon? Nauutal at medyo kabadong sabi ni Siwoo na, ngayon ba? Ano kasi, wala naman, ano lang, mayroon kasi akong ilang mga hindi maiiwasang pangyayari. Yung mama ko, mababaliw yon pag malaman niyang mawawala ako ng biglaan sa isang buwan na walang man lang dahilan. Di ba yung pamilya ng mama mo merong traditional martial arts training center sa KMA Fitness sa Makati City ba yon? Parang ganun yun, di ba? Sabihin na lang nating pumunta ako doon ng isang buwan para makikitang porsigidong mababawasan ang aking timbang. Sabi naman ng kanyang kaibigan na, akala ko alam mo na yon. Hindi iyon lugar na tumatanggap lang basta-basta ng mga regular na tao. Sabi naman ni Siwoo na, oo, alam ko naman. Kaya nga walang katuturan at mapanghamak lang iyon. Alam ko din na abala lang ito para sa'yo pero wala na talaga akong mapagpipilian, Yushin. Kaya nagbabaka sakali ako sa'yo, alam ko naman mabait ka. Wala na talaga akong ibang mapuntahan. Napipilitang sabi ni Yushin na, okay sige, sa halip, magtatanong ako sa'yo ng isang bagay. Sabi mo na hindi mo masasabi ang tunay na motibo. Kung nagkataon, nagkakaganyan ka dahil akala mo hindi ako maniniwala sa'yo, kaya sabihin mo na sa akin ngayon. Malay natin matutulungan pa kita. Kinakabahan ang mukha ni Siwoo habang nakikinig sa mga sinasabi ng kanyang kaibigan. Sa kabilang banda ay gumawa ng aksyon si Solmi na nagpapahiwatig na bawal sabihin ang totoong rason. Ang nasa harapan ni Siwoo na si Solmi ay pabulong na sinabi na, okay lang magsinungaling. Pero kung sasabihin ang ating pag-iral ay isang paglabag sa mga tuntunin. Mapaparusahan ako kasama mo kaya wag muna sabihin sa kanya. Kaya ginawa na ni Siwoo ang sinabi ni Solmi sa kanya, ang sagot naman ng kanyang kaibigan na, okay sige Siwoo. Kung meron man mangyari, kontakin mo lang ako at pagkatapos ay siguraduhin sabihin sa akin kung ano man yon. At natapos ang kanilang pag-uusap sa telepono. Sa mukha ng kanyang kaibigan ay makikitang nag-aalala dahil batid niya na parang merong hindi maganda o tama. Sa kabilang banda naman ay napahinga ng malalim si Siwoo pagkatapos niyang makipag-usap kay Yushin. Batid kasi niya na alam ni Yushin na nagsisinungaling siya. Sa kabilang banda noong pinapili si Siwoo ng gantimpala kung uwi ba sa kanyang mundo or mananatili sa mundo ng mga halimaw. Pagtatakang sabi ni Siwoo kay Solmi na, totoo ba ang mga sinasabi mo na makakauwi ako ngayon sa aming mundo? Dagdag pa niya na, sa mga narinig ko ay pwede lang yon kung kwalipikado ka na. Sabi naman ni Solmi na may magandang ngiti ay, totoo naman ngunit hindi ako gumagawa ng mga bagay na wala.
or sa madaling salita na hindi makatotohanan. Kung talagang gusto mo nang umuwi ay, sa sandaling ito ay kaya kitang ibalik sa mundo ng mga tao. Nasa iyo ang mga desisyon. Ano na ang pipiliin mo sa dalawa, magpili ka na ng isa. Kahit naguguluhan si Siwoo sa kung ano ang kanyang pipiliin ay, desididong pinili ni Siwoo, pinili pa ring sabihin niya na, nakapagdesisyon na ako na, mananatili ako dito hanggang buwan. Gagawin ko lang ang pag-uwi pagkatapos ng aking exam, kaya pipilitin kong makapasa. Gulat at nagtatakang ekspresyon ni Solmi sa nagiging sagot ni Siwoo. Kaya sabi niya na, paano nangyari na yon ang napili mo? Makikita sa ating bida ang malakas na determinasyon, kaya sabi niya kay Solmi na, kung hindi ako matuto ng maayos ngayon, isang bagay na mas masahol pa na mangyayari kaysa sa hindi makauwi sa mundo ng mga tao. Yung naging mga laban ko ay isa sa mga dahilan kung bakit ako kumbinsido. Kailangan ko pa ng lakas at madagdagan ang aking kapangyarihan upang matugunan ang ganoong mga pangyayari. Natatakot akong masaktan or mawala ang mahal ko sa buhay. Kaya nakapagdesisyon akong dito na muna at mapahasa ang aking abilidad ng pagiging isang halimaw. Dagdag pa ni Siwoo na, yan ang aking mga rason, habang makikita sa mukha niya ang dedikasyon. Kumikislap ang mga mata ni Solmi sa mga sinasabi ni Siwoo dahil para daw isang protagonist kong magsalita. Kaya sabi niya na, ang iyong mga sinabi ngayon ay napakasarap pakinggan para kang isang bayani sa mga pelikula. Di ko akalaing napakaastig mo pala. Inis naman ang makikita kay Sulwa at sinabi niya kay Solmi na, masaya ka ba sa pinaggagawa mo? Panunukso sa isang bata na wala man talagang pagpipilian. Ibigay mo na kasi kung ano ang gusto mong ibigay sa kanya. At sabi naman niya kay Siwoo na, hindi naman sa ganoong paraan para matanggap mo ang iyong magiging gantimpala, tanga. Dagdag pa niya kay Solmi na, ito ay masamang pag-ugali. Madalas na pinangungunahan ang iba ng walang dahilan at nagpapapili pa. Kalmadong sumagot si Solmi na, isang bagay na tinatawag halintulad ng isang pagsusulit. Para malaman mo sa kanila ang tunay nilang pag-ugali, at kung papaano sila mag-isip about sa mga tao. Malalaman kasi nila ang isa't isa sa pamamaraan ng pagtanong ng mga maiiksing bagay. Dagdag pa niya kay Sulwa na, hindi mo tinapos di ba ang pagbabasa sa ibinigay kong libro sa iyo, tama ba ako? Makikita kay Siwoo ang pagtataka, at sa isip-isip niya na, itong si Solmi ay napakakakaiba sa lahat ng mga halimaw, lalo na sa kanyang pananalita at kanyang vibes. Pamilyar at parang nakikita ko na to siya kung saan. Makikita sa mukha ni Sulwa na wala pa ring tiwala at sabi pa niya kay Solmi na, yun bang mga nakasulat sa libro? Teoryang walang tatuturan. Pangbata at napakasimple lang ng mga yon, kaya hindi ko na nabuksan ang ibang pang mga pahina. Medyo malungkot at naghihinayang na ekspresyon ni Solmi sabay sabi na, sayang, ginawa ko pa naman yon para lang sayo. Basta kung gusto mong makapunta sa mundo ng mga tao ay dapat meron ka masaulo kahit kaunti doon. Dagdag pa niya na, gayon pa man ay panandalian, dadalhin ko muna siya sa kung saan. Dahil naisipan kong ilabas siya kanina pa lang. At sa kadahilan ng nagustuhan din ni Solmi ang sagot ni Siwoo. Sabi naman ni Sulwa na, ayon sa gusto mo. At naghahanda na si Solmi sa gagawin, makikitang may mga balahibong nagsilabasan na kulay violet. Sa kabilang banda ay gulat na gulat si Siwoo sa kanyang mga nakikita. Di nagtagal tuluyan na ngang naging isang malaking ibon si Solmi na lumilipad, habang makikita natin si Siwoo at Sulwa na nakatingin. Sa sobrang laki nito ay magkasing laki na sila ng balahibo ng kanyang buntot. The Demonic Crow. Sabi ni Solmi kay Sulwa habang nakalipad ay, di ba sabi ko sa iyo kanina na hindi ako gagawa ng isang bagay na hindi makatotohanan. Isa akong halimaw na may karapatan na maglagbay sa mundo ng mga tao ng paulit-ulit. Sa mga kondisyon, ikaw ang may pananagutan sa lahat ng nangyayari sa bawat 6 na buwan, sa isang araw, kaya nagagawa kong maglabas ng hindi kwalipikadong halimaw sa mundo ng mga tao. Malamang naduduwal ka na. Pero I'm sure kakayanin mo yan, di ba? Kaya babalik ako. Sa malayuan ay makikita si Siwoo na tinatangay ng malaking ibon papaalis, habang nakatingin si Sulwa sa kanila.
Sa kabilang banda sa mundo ng mga tao ay patuloy ang pagsasalita ni Siwoo kay Solmina, "Salamat dahil pinahiram mo ako ng iyong telepono. At salamat sa iyo dahil napapagaan na ang aking mga alalahanin." Sabi naman ni Solmi na may ngiti, "Natutuwa akong nakatulong ito sa iyo. Pero okay na ba sa iyo na yung kaibigan lang ang tinawagan mo? Meron pa namang oras ang naiiwan. At mas maganda kung pupuntahan mo ang iyong pamilya." Sabi naman ni Siwoo habang makikita na may kaunting lungkot sa kanyang mukha na, "Sa pamilya naman ay ang mama ko na lang ang meron ako." At nagkataon na umalis siya sa bayan sa isang business trip. Sa totoo lang, sa tingin ko medyo nakakagaan ng loob. Kung siya ay nasa bahay, maaaring lubos-lubos ang kanyang pag-aalala at isang kaguluhan ang mangyari. Naiba ang usapan at sinabi ni Siwoo na, "Meron ka bang gustong kainin? Isa lang itong maliit para tawaging pambayad ko sa'yo sa mga ginawa mo sa akin. Pero iibibili kita ng paghapunan." Nabigla at napasabi na lang si Solmi ng, "Totoo ba?" At bigla siyang tumayo sa kanyang kinaupuan sabay sabing, "Maganda yan. Meron akong isang bagay na gusto kong gawin. Isang bagay na gustong gusto ko talaga gawin noong una pa lang akong makalakbay sa mundo ng mga tao. Medyo nahihirapan akong kainin yung gusto ko. Kaya wala ako kahit isang oportunidad na makain yon hanggang ngayon." Nagtataka namang ekspresyon ni Siwoo habang tanong kung ano ang kanyang gusto. Sa kabilang banda ay makikita ang mga nakahandang lulutuin. At di nagtagal bumungad ang masasarap na pagkain na may iba't ibang putahe. Sabi naman ni Siwoo na, "Sinikap kong ihanda ang meron lang sa bahay. Pero ako lang ba sa'yo ito, baka hindi ka masiyahan?" Sabi naman ni Solmay habang kumakain ay, "Sa totoo lang satisfied ako, sa tinagal-tagal na panahon gusto ko talagang kumain ng mga lutong bahay. Dahil ang kinakain kulang ay yung mga binibili ko sa labas at yung mga pagkain sa paaralan." At nagtataka namang sabi ni Siwoo na, "Pagkain ba kamo sa paaralan?" Sabi naman ni Solmi na, "Oo, mula noong pumasok ako sa paaralan." "May kakilala ka bang Hojung?" Sabi naman ni Siwoo na, "Totoo. Oo, kilala ko siya." Sabi naman ni Solmi na, "Nag-aaral ako simula noong pasukan ngayong taon. Pero wala akong naging malapit na kaibigan, kaya hindi ako nakapunta sa kanilang bahay." Si Siwoo lang ang pinanauna na nagpakain sa kanya sa loob ng bahay. Sa isip naman ni Siwoo na, pero sa kanyang pagkatao ay hindi halatang wala siyang kaibigan. At nang matapos sila sa pagkain ay sabi ni Solmi na, "Salamat sa pagkain. Napakasarap at iba talaga ang pagkain sa labas galing sa mga restaurant." Sa kabilang banda ay may inilabas si Solmi na parang isang scroll. Sabi ni Solmi na, "Ibibigay ko na iyo ang sinasabi ko kanina na gantimpala." At isang ang scroll ang pinalabas ni Solmay. Sabi pa niya na, ito ay tinatawag na monster storage. Dagdag pa niya na, "Di ko masasabi kung ano ang eksaktong term o tawag nito, ngunit tinatawag ko itong pinagsamang bag at smartphone. Gaya ng ginawa ko ngayon, tatawagin mo lang ito at kusa ng lalabas. At makikita mo rin kung anong ang gusto mo, iigalaw mo lang ang iyong hintuturo pataas pababa tulad ng smartphone, at sa loob nito." Gulat na mga ekspresyon ni Siwoo dahil maswipe na meron pang loob. Nakakamanghang pangyayari dahil nakukuha pala ang nakadisplay na makikita lang sa labas. Sabi pa ni Solmi na, ito ay pwede mong lagyan or tanggalin sa pamamagitan lang ng paghawak nito sa loob. At madadala muna ang mga bagay na gusto mo na hindi ka na mamoblema sa bigat at laki nito. Dagdag pa niya na, marami pang ibang paggagamitan yan. Kung palagi mo itong gagamitin, magiging pamilyar na sa'yo at madali na lang ito. Sa loob ng kahon ay meron pang ibang laman. Sabi ni Solmi na, yang nasa gitna yan yung gagamitin mo, monster storage. Sa kaliwang bahagi naman ay isang tumpok na barya, tinatawag na Goblin Face Coins. Isang currency na may mataas na kalidad lalo na sa mundo ng mga halimaw. Ang 40 piraso na iyong natanggap ay malaki-laki na rin ang halaga niyan, kaya gamitin mo ng tama. At ang panghuli, yang sa kanang bahagi ay isang bagay na, The Goblin Treasure, galing sa kanununuan.
May mga item na maaaring magpakita ng iba't ibang mga kakayahan sa pamamagitan ng pag-imbak ng puwersa ng halimaw. Alam mo ba kung paano lumalabas ang mga lumang kwentong bayan, mga bagay na tulad niyan? Dagdag pa niya na, karaniwan lang ang mabigyan ng mga barya, goblin face coins, bilang gantimpala sa paghuli ng isang Shudderwock. Ngunit nabigla ako nang may inabot pa si Grandpa Bojiman na isang kahon at sinabing, "Iimpake mo sabay ang kahon na binigay ko sayo." Parang napakataas ng kumpiyansa at pag-asa niya sayo, Siwo. Gulat na ekspresyon ni Siwo sabay sabing, "Pag-asa ba ka mo? Parang patungkol yan sa gaganaping festival, di ba? Ang mananalo na siyang papalit sa kasalukuyang hari ng mga halimaw." Sabi naman ni Solmina, "Siyempre naman, bagamat hindi tayo katulad ng mga tao, tayong mga halimaw ay nakakaramdam din ng pag-aari patungo sa kanilang rehiyon. Kung ang isang halimaw na galing sa Pinas na magiging hari ng mga halimaw ay, iyan ay isang bagay na ipagmamalaki. Bukod doon, sa mga napakinggan ko ay nakakapanghinayang ang nakaraang festival." Sabi naman ni Siwo na, isang halimaw ba na galing sa Pinas ang sumali sa festival at malapit na makamit ang pagiging hari? Sabi naman ni Solmina, "O tama ka, sa mga narinig ko, sila ang magkatunggali hanggang sa huli. At narinig ko pa na hindi ka panipaniwalang magkalapit ang kanilang lakas at laban sa kasalukuyang hari." Sabi naman ni Siwo na, "Iyon ay lubos na nakakapanghinayang, malapit na sana manalo." Sabi naman ni Solmina, "O tama ka. At may isa pang napaka-interesadong bagay na, sa katotohanan na isang lahi ng mga halimaw na tinatawag na Dokaebi, katulad mo." Ginagamit ang salitang Dokaebi para ipapangalan sa mga lahi ng mga duwende sa kwentong ito. Dahil sa pagkalito ng mambabasa tungkol sa kung paano ang mga goblins ay maaari lamang magmukhang maliliit na berdeng gremlin sa isang western lens. Sabi pa ni Solmina, siyempre ang lahi ng mga Dokaebi ay siyang napakalakas. Sa buong kasaysayan sa lugar ng Pinas ay walang sinuman ang nagiging karibal sa kanila. Sabi naman ni Siwo na, "Nang narinig ko yan, hindi ko alam na halimaw ako mula kahapon. Sa totoo lang, may parte pa rin sa akin na pagtataka kung ano ang lahat nangyari ang mga ito. Sa tingin ko, iginugugol ko ang bawat minuto sa pag-iisip na sana magising ako ng mabilis kung panaginip lang ito." Sabi naman ni Solmina, "Talaga? Ang bilis mo nga naka-adapt at napakahusay para sa isang taong nagsabi niyan. Alam mo ba nung una kitang makita kanina at narinig ang iyong pasya, ay medyo nag-iwan ka ng impresyon, alam mo ba yon? At habang ginawa mo ang iyong desisyon, maaaring hindi masyadong masama kung itakda ang iyong layunin ng medyo mas mataas." Seryosong mukha ni Siwo kung ay tataas pa ba ang kanyang layunin. Dagdag pa ni Solmina, ang mga tao na nanganganib sa pamamagitan ng pag-reset ng mga batas at sa pagbabago ng mga pinuno. Yan ang kinatatakutan mo. Kung iyan ang kaso ay, maging isa kang hari ng mga halimaw. At pananatiliin mo ang kasalukuyang batas hanggang sa 666 na taon. Makikita sa mukha ni Siwo ang pagkagulat sa mga sinabi ni Solmay. Sabi naman ni Siwo na, "Pwede ba akong magtanong sayo?" Habang nakangiti si Solmi at sumagot kay Siwo na, "O naman, kahit ano ang gusto mong itanong. Pakiramdam ko meron na akong kaibigang tao. Kung meron ka mang gustong itanong na anumang bagay ay, sasagutin ko yan hanggang sa makakaya ko." May tinuturo si Siwo sabay sabi na, "Hindi naman marami ang tanong ko, pero yung Shudderwock, monster storage na nasa tabi mo. Ngayon lang meron lumilitaw na ganyan, emergency." Sabi naman ni Solmina, "Yan ba? Ano lang yan, lalabas pag merong panganib." Inaabot nito sa mga halimaw sa lugar na tuwing may malubhang sitwasyong pang-emergency. Kung may ipinadalang emergency call order sa mundo ng mga tao, ang tanging dahilan kung bakit mangyayari iyon ay dahil nilabag ng ilang halimaw ang mga patakaran o sinaktan nila ang isang tao. Dagdag pa niya habang kalmado, "Nakita mo ba? Kaso wala namang nangyayaring ganyan makalipas ang isang dekada. Walang dahilan upang maglabas ng..." Naputol ang kanyang sasabihin nang napagtanto niyang, emergency nga.
Dahil sa sobrang gulat ay napasigaw siya ng malakas at litong-lito ang makikita sa kanyang mukha.